Gandang araw muli sa bawat isa sa atin. Salamat po sa lahat po ng nanonood ng ating live streaming dito po sa SCV. Gayon din sa ating mentor, Pastor Wilbert, at sa kanyang may bahay, Pastor Hasmin. Nagpapasalamat ako muli sa patuloy na pagpapaunlak sa bagay na ito na pinapagawa sa atin ng Panginoon, na kung saan ay tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang patungkol sa relationship. Honorable relationship that builds the house of God. Yun pong interpersonal relationship po sa loob po ng tahanan ng ating Panginoon ay ito po yung dapat nating paigtingin at palakasin upang sa gayon ay walang puwang ang kaaway. Para sa gayon ay wala siyang pagkakataon na mag-breed. Na kung saan ay gamitin ito para masira ang kanyang iglesia. At napakaganda po ang sinasabi dito sa aklat ng mga taga-Efesyo. Efeso 4, verse 25 to 27, ang sabi dito, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsasabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo bahagi ng isang katawan, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Mga taga-Efeso 4:25 to 27. Napakaliwanag pong sinasabi ng ating banal na kasulatan na kung saan ay itakwil. Ano ba ang dapat nating itakwil? Yung mga bagay na kung saan ay hindi nakakapagbigay lugod sa ating Panginoon at hindi nakaka-build ng relationship sa loob ng iglesia ng Panginoon. Bakit nga ba maraming mga church split? Maraming mga bagay na dapat nating tingnan bakit nangyayari ang mga split sa mga churches. Maganda sana kung nag-split yung church na merong magandang pag-uusap at hindi nagkakagalit-galit o sa manaloob. O kaya naman ay mga pagnanasa na kung saan ay makabahagi o mamuno sa isang grupo ng samahan kaya nai-split. Pero ang sabi dito sa ating binasa ay iwasan natin to. Itakwil natin. Alisin natin ang mga bagay na ito. Sapagkat ito ay hindi nakakapagbigay kalakasan sa ating mga magkakapatid. Dahil ito ay masisira ang iglesia ng ating Panginoon. Tignan natin na isang pangyayari. Dito po sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 2 to 3, ang sabi po dito, nakikiusap ako kina Euodia at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. So makita natin mga kapatid dito ay ipinapakita ng author ng mga taga-Filipos, si Pablo, na kung saan ay mapagkasundo na ang dalawang kapatid na kasama itong si Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa mabuting balita na kung saan ay kanilang ipinapangaral. Sapagkat hindi mabuting tingnan ng isang magkakasama na hindi nagkakasundo-sundo. Kaya nga pinapakiusap nitong si Pablo na kung saan ay ipagkasundo itong dalawang ito. Bakit? Sapagkat sila ay mga kapatid sa Panginoon. Sila ay nagpagal din sa paglilingkod sa Panginoon. Sila ay kasama ni Pablo. Kaya nga nakikiusap si Pablo. Sapagkat napakahirap po sa isang church o isang samahan na merong ganitong klaseng nangyayari. Dahil ito yung breeding ground ng kaaway para sirain ang iglesia ng ating Panginoon. Ngayon, natingnan natin yung mga prinsipyo patungkol sa pagbuo ng honorable relationship. Una dito ay yung the Godhead is the pattern of all relationship. Ano ba itong Godhead?
Yun hong Godhead na sinasabi dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ano? Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Sila ay tatlong merong individual, yet they are one. Ano? They are individual, yet they are one. Magkakaiba sila, pero iisa sila. Ano? God wants to see oneness in the church. Gusto ng Panginoon makita ito na tayo ay nagkakaisa. Kaya nga ho, ayon sa Efeso 4:3 hanggang 6, ay ganito sinasabi, sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nanatili sa lahat. So makita natin dito na pinapakita dito yung pagkakaisa, pagbubuklod-buklod, na kung saan ay dapat maganap sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang isang iglesia, isang katawan ng ating Panginoon. Na nawa ang lahat ng bagay nito ay makita sa bawat iglesia na kinabibilangan natin. Pagsumikapan natin, sikapin natin, ibig sabihin ng sikapin, kung meron man tayong nakikita ng mga ganitong bagay na kung saan ay nakakasira sa iglesia ng Panginoon, tayo mismo na mas nakakahigit, nakakatanda, sa ating pananampalataya, tayo na mismo yung gagawa ng paraan para mapagkasundo, maayos ang mga bagay, ang mga sigalot na nangyayari sa loob ng iglesia. Bakit? Sapagkat meron tayong iisang katawan, iisang Diyos na pinaglilingkuran natin, iisa yung Panginoon na ating pinaglilingkuran, iisa yung nagligtas sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, iisa yung ating bautismo, iisa yung ang Banal na Espiritu na siyang kumikilos sa ating lahat-lahat. Kaya nga, pakita natin dito, ito ho ang prinsipyo, isa sa mga prinsipyo kung papaano ma-build natin yung honorable relationship. Masdan natin ang Godhead. Diyos Ama, Diyos Anak at ang Banal na Espiritu. Sila ay nagkakaugnay-ugnay. Sila ay iisa. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Pangalawa, the house is the first place to practice all human relationship. The house is the first place to practice all human relationship. Ano ba itong mga relationship nito? Relasyon ng lalaki at babae. Diba? Relationship of man and woman. Ano pa? Relationship of husband and wife. So, sa pamilya, una sa lahat, tayong mga magulang, ay makita yung magandang relasyon natin, bilang asawa, mag-asawa, the husband, and wife. Relationship of father and mother. Relationship ng father at ng mother. Ano bang klase ito? Tatay at nanay. Dapat makita na maganda ang relasyon ng bawat isa. Relationship of parents and children. Parents towards their children. Ay nakakalungkot po ay may mga Kristiyano na hindi maganda ang relasyon nila sa kanilang mga anak. At may mga anak naman na hindi maganda ang kanilang relasyon sa kanilang mga magulang. Bagamat pare-parehas na Kristiyano, pero bakit gano'n, Maybe marami silang pinagdadaanan, but still, tayo na nakakaintindi, nakakaunawa sa lahat, tayo na may guts na magsabi sa kanila, para sa gayon ay maisaayos ang kanilang mga buhay, ay tulungan natin sila para maisaayos ang relasyon na ito. Relationship of brothers and sisters. Magkapatid. Lalaki at babae. Relationship of extended families. How about our relationship to our extended families? Maganda ba ito? O tayo'y dahilan kaya nagkakaroon ng hindi magandang relasyon? O kung sila man ang mga dahilan para masira yung relasyon, ay tayo na mga Kristiyano
bilang mga anak ng Diyos ay dapat tayo mismo yung catalyst para sa pagbabago at magiging maayos na relasyon. Okay? A strong church is made up of a strong families. Yan ang sabi ni Dr. Jonathan David. Ang matibay na iglesia ay napapaloob dito yung matibay na mga pamilya. Ano po? Kaya nga, unawain natin, yung church po ay reflection ng pamilya natin. Kung magulo ang pamilya natin, magulo din yung church. Ganyan lang naman po eh. Hindi po ba? Hindi natin ito maaalis. Kung pasaway tayo sa ating tahanan, ay pasaway din tayo sa loob ng iglesia ng Panginoon. Napakasimple lang po. Common sense lang po yan. Hindi na kailangan ng revelation doon. Pangatlo, na dapat nating gawin para ma-build up, ang honorable relationship, prinsipyo, pangatlo, there is always a God factor in building relationship. Dapat meron lagi God factor, sa pagbuo ng magandang relasyon. Sabi ng ating mentor, Pastor Wilbert, when we remove God in every relationship, that relationship is bound to collapse. Kapag wala ang Diyos sa relasyon na ating binibuild up, ang sabi, it is bound to collapse. Hindi ito magtatagumpay. Diba? Sabi sa Mateo 19 verse 6, hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. Yan. So, napakaganda po. Bawat relationship dapat merong Diyos na namamagitan. Na kapag ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo magkaisa, para pag-isahin tayo, ay huwag nang paghihiwalayin ng sino man tao. Ano po? Kaya lang nakakalungkot, that even Christians, maraming mga Christians, they're claiming that they are the true Christians, pero naghihiwalay. Public pa, yung iba. Nagpapatotoo sa TV, sa social media, that they are Christians, binago sila ng Panginoon, kamukat-mukat mo, bandang huli. Makikita mo, nandoon din sa social media, nandoon din sa mga telebisyon, balita, na sila ay naghiwalay na. Kakalungkot, di ba? So, kung pinag-isa tayo ng Panginoon, ay, hindi na paghiwalay ng tayo. Kapag tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoon sa Kristo, hindi na tayo dapat pwedeng mapaghiwalay ni inuman. Ano po? Kahit ng ating mga mahal sa buhay. Pangapat, there must be progressive commitment, loyalty, and trust in all healthy relationship. Diba? Sabi, commitment. Progressive commitment. Progressive loyalty and trust in all healthy relationship. Katulad tayo ng mga halaman, diba? Kapag ang halaman ay healthy, nag-grow yan. Pero kung ang halaman ay hindi nag-grow, ay hindi yan healthy. Ano po? Depende sa uri ng halaman. May mga halaman na hanggang doon lang lalaki. May mga halaman na malalaki, matataas, mayabong. Ano po? Depende sa klase ng halaman. Kahit siya ay maliit, kung healthy siya, aabutin niya yung pag-grow niya hanggang sa mag-mature siya. Di po ba? Dapat ganyan tayo. Meron tayong dapat commitment, progressive commitment. Dapat loyal tayo at magkaroon tayo dapat ng pagtitiwala sa isa't isa. Dahil ito ay napapaloob sa healthy relationship. Constant communication is like water that nurture the relationship. Constant communication. Katulad ito ng tubig
na kung saan kailangan ng halaman. Kahit gaano kaganda ang halaman mo, kahit gaano kataba ang lupa, kung walang tubig, ano po? Tiyak, mamamatay yan. Mamamatay yan. Dahil hindi sapat ang nutrients ng lupa na walang kasamang tubig. So, dapat meron tayong ganon. Loyal tayo dapat. Committed tayo dapat. Dapat meron tayong trust sa isa't isa. What else? Panglima, there's a price to pay for all precious relationship. Meron tayong babayaran. Nakaakibat sa napakayaman at napakahalagang relationship. Both parties dapat i-prioritize yung pagbibigay ng importansya sa isa't isa. Mahirap po na isa lang ang siyang nagbibigay ng importansya sa isa, pero yung kabila naman ay hindi. Mahirap po yun. Kaya nga't meron tayong presyong babayaran. Amen? Kung ang relationship ay hindi mag-uugma, hindi ho magandang relationship yon. Kasi, dapat po, kung gusto natin na magtagal ang relasyon sa isa't isa, priceless yan. Ulit, sabi ng ating mentor, communication time and honoring are the price to pay to nurture every relationship. Halimbawa, katulad niyan, gusto mong dalawin yung mahal mo sa buhay. Nag-uusap kayo, dadalawin mo siya, pupuntahan mo siya, umuoo siya. Pagkatapos, pagdating mo doon, wala siya. Diba? Nakakalungkot naman yun. Diba? Imagine, pinaghirapan mong pumunta, tapos hindi mo pala maaabutan, wala naman siya. So, nakakalungkot. Pero ganun pa man, para gusto mo talagang mabuild yung relationship sa isa't isa, kinakailangan bayaran natin yung price. May presyo yan. Pagtitiis, pagtsitsaga para mabuild yung relationship. So, kinakailangan natin ng communication. Kinakailangan natin ng time. And honoring. I-honor natin yung tao. Galang naman natin yung tao. Respetuhin natin. Pang-anim. Napakabilis po natin. We must found grace to resolve conflicts and contentions. Dapat po, magkaroon tayo ng grasya para ma-resolve natin yung anuman hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Ano ba yung grace na kailangan natin? Genesis 13, verse 8 to 9, meron sinasabi dito, kinausap ni Abraham si Lot. Hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkaamag-anak tayo. Mabuti pa yung maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo sa kaliwa o sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. See? So makita natin dito mga kapatid, paano ba nagsimula yung conflict dito? Simple lamang. Nagsimula ang conflict dito dahil doon sa parami na ng parami. Yung ari-arian ni Lot. Nag-start ang conflict na to nung nawala na yung honor sa buhay ni Lot towards his uncle Abraham. Diba? Nawala yung respeto niya, nawala yung honor niya. Bakit? Nag-aaway na yung mga tauhan niya. Diba? Alam naman yun ni Lot. Pero bakit hindi niya kinausap yung kanyang tiyuhin? Ang tiyuhin pa mismo yung nag-insist. In-insist niya na ganito na lang gawin natin. Diba? Kung wala na ho yung honor, si Lot po, at ang kanyang mga kasamahan, yung kanyang mga tauhan, and all his household, ay mararamdaman nila at mararanasan ito. Na makikita nila na
pantay na ni Lot si Abraham. Yun ang mahirap sa buhay ng isang tao. Na kapag ka umuunlad na, nagiging kilala na, wala na siyang respeto. Hindi na siya may respeto sa iba. Di po ba? Nakakalungkot. Sana wala dito si SCB ng ganyan. Kasi nakakalungkot Para ma-build natin yung relationship natin, honorable relationship in the house, there should be honoring and respect. Pag nag-cross tayo ng boundary, delikado na po yun. Okay? Sino ba si Abraham? Hindi lamang uncle nitong si Lot. Si Abraham ay tinawag na father of faith, na kung saan ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng promise. Di ba? Kaya nga sabi ng ating mentor, whenever there is conflict, the issue of the heart is always at the center of it. See? Totoo po yun. Kapag merong conflict, ang dahilan niyan, it is the issue of the heart. It is the issue of the heart. Pag-usapan natin yung issues of the heart dito sa conflict nito. Una nating pag-uusapan, number 1, the conflict started when Lot was also blessed by God because of his connection with Abraham. Diba? Napakatindi mga kapatid. Nagsimula ang issue na ito. Nagsimula ang conflict na ito. Tumubo ito sa puso ni Lot nung na-bless na si Lot. Hindi lang basta na-bless si Lot. Anong dahilan? Bakit na-bless si Lot? Ano ang dahilan? Bakit pinagpala itong si Lot? Simple lamang, it is because of his connection to the man of God, Abraham. Tignan natin, basahin natin ang issue dito. Si Lot, na kasakasama ni Abraham, ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni Abraham at Lot. Kaya madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Noong panahon ding iyon, ang mga Kananeo at Perezeo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abraham si Lot. Hindi tayo dapat mag-away o ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abraham sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupain na natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni no man." So makita natin dito mga kapatid, dahil ang puso ni Lot, ay nagkaroon na po ng
kakaiba. Akala ni Lot, sa pamamagitan ng pagsisikap niya at ng kanyang mga tauhan ay dumami yung kanyang mga ari-arian. Yumaman siya. At tingin niya sa sarili niya, ay maging kapantay na niya ang kanyang tiyuhin na si Abraham. Kaya, dito nagsimula yung kanyang pagmamalaki sa sarili. Diba? Nagkaroon na siya ng conflict. Diba? It is a matter of the heart. Sometimes we Christians, marami tayong ginagawa sa buhay natin na kapag nakikita natin, parang mas iba na ako ngayon kaysa sa kanila. So, dumadating na yung pagkataon na tinutubuan tayo ng ganitong kalagayan sa ating puso. Lot fails to realize that it's his connection with Abraham that God is blessing his household. Nakalimutan niya eh. Diba? Sabit lang naman talaga si Lot doon sa pagpunta ni Abraham doon sa lupang pangako ng ating Panginoon. Lupa na kung saan ay hindi alam ni Abraham. Dahil sa awa ni Abraham, isinama niya si Lot dahil ulila na siya. So makita natin dito, maraming mga Kristiyano nangyayari dahil sa connection nila sa mga lingkod ng Diyos, sila ay umunlad sa buhay at kinakalimutan na nila yung mga lingkod ng Diyos. At nagmamalaki pa. Nawa, hindi tayo matulad ni Lot. Dahilan sa mga blessings ito, sa mga pagpapala nito, tinignan ni Lot, kapantay na niya ang kanyang tiyuhin na si Abraham. Yung honor niya at saka yung respeto niya sa kanyang tiyuhin, kung saan siya ay nakakonekta, kaya siya binibless ni Lord, nawala na. Diba? Naglahong parang bula. Yan po ang nangyari. Sabi ng ating mentor, Lot fails to stay humble and it manifests in the way he relates with Abraham. Hindi na natiling mapagpakumbaba si Lot. Kaya, hindi nagmanifest ang kanyang pagpapakumbaba na ito ang dahilan kung bakit nagmalaki na siya. Sabi dito sa aklat ng Kronika, ikalawang Kronika 26 verse 3 to 5, 16 na taong gulang na si Uzias. Makita natin dito sa buhay ni Uzias. Nang maging hari at 52 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jecolias na taga Jerusalem. Si Uzias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amazias. Habang nabubuhay si Zacarias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpapala siya ng Diyos. So makita natin dito mga kapatid, itong si Haring Uzias ay naglingkod siya, bata pa siya, 16 na taong gulang. Sa 16 years old na kabataan, pangunahan mo ang bansang Israel. Isang malupit na gawain po yan. At the age of 16. So kailangan niya ng kanyang mentor. Kailangan niya ng magtuturo sa kanya. Kailangan niya yung gagabay sa kanya. At dito nga ay nakakonekta siya sa isang lingkod ng Diyos na walang iba kundi si Zacarias. Kaya dahil sa connection niyang ito, siya ay pinagpapala ng Diyos. Kinalulugdan siya ng Diyos. Di po ba? At naging maayos yung kanyang pamamalakad. Subalit, ituloy natin. Kung anong sinasabi
dito ho kung ano nangyari kay King Uzzias. Kalawang Kronika 26 verse 16 hanggang 21. Ano po ang sinasabi dito? Tingnan natin, mga kapatid. Subalit nang maging makapangyarihan si Uzzias, naging palalo siya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos. Imagine. Dahil doon, pati Diyos nilalapastangan na. Diba? Dahil naging sikat na siya, kilala na siya. So, ganun lang nangyari. Tuloy natin, nilapastangan niya ang Diyos niya si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. Sinundan siya ng paring si Azarias, kasama ang 80 matatapang na pari ni Yahweh. Nang makita siya, ay sinabi nila, "Hay Uzzias, wala po kayong karapatang magsunog ng insenso para kay Yahweh. Tanging ang mga paring mula sa angkan ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos. Sa katungkulang ito, lumabas na kayo rito sa banal na dako. Nagkakasala kayo sa ginagawa ninyong iyan. Hindi sinangayunan ng Panginoong Yahweh ang ginawa ninyo." Nagalit si Haring Uzzias sa mga pari. Siya ay nakatayo noon sa tabi ng altar ng nasunugan ng insenso. Ngunit ng sandaling iyon ay nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong sa noo. Nang makita ni Azarias at ang mga pari ang nangyari kay Uzzias, pinalabas nila ito agad. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya pinarusahan na ni Yahweh. Hindi na gumaling ang sakit sa balat ni Haring Uzzias hanggang sa siya ay mamatay. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng katungkulan at ipinagbawalang pumasok sa templo ni Yahweh. Ang anak niyang si Jotam ang namahala sa palasyo at sa buong lupain. Kalawang Kronika 26 verse 16 to 21. So makita natin dito mga kapatid na kung saan ay nagyabang na itong si King Uzzias. Sa ibang translation nga dyan, ang tawag sa kanya ng mga pari ay Uzzias. Hindi siya tinawag na Haring Uzzias. So dito nagtataka ako, bakit dito sa salin na ito ay tinawag siyang Haring Uzzias. Pero sa mga translation, sa King James Version, sa kung anong mga version na binasa ko ay tinawag lamang siyang Uzzias. So nag-isip ako, sabi ko sa sarili ko, ibig sabihin, kapag lingkod ka ng Diyos, mas mataas ang katungkulan mo kaysa sa hari. Dahil ang pinaglilingkuran mo, walang iba kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Okay? So, as for that. So, dahil doon sa ginawa ni King Uzzias sa kanyang pagmamalaki, ay nagkaroon na siya ng failure to honor and respect the God Almighty. Ano po? Nawala sa kanya yun. Ano ang tumubo sa kanyang puso? Pagmamalaki sa sarili, pagyayabang sa sarili. Dahil sa mga natamasan niyang tagumpay. Ano po? So, ano pa ang makikita natin dito? Pangatlo, it is always those who are higher on spiritual stature that will initiate to stop the conflict. Sabi po, lagi, dapat, yung mga mas mataas ang kanilang spiritual stature, sila yung mag-initiate. Para sa gayon ay yung conflict na nagaganap ay maayos. Ano po? Tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Genesis 13 verse 8 to 9. Balikan natin ulit si Abraham at saka si Lot. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. So nag-insist si Abraham
sa kanyang pamangkin na si Lot. Ano po? Na siya ang pinamili. Ano po? Hindi ho na ho si Abraham ang namili. Siya ang namili. Pinapili. Ano po? So makita natin dito mga kapatid na kung saan ay napakahalaga na malaman natin na tayo, kung tayo ho ay mga mas mature sa pagkakilala sa ating Panginoon, ay tayo na ho yung mag-insist para maisaayos ang mga bagay na nagaganap. Ano po? Ano pa? Makikita din natin dito na those who are lower in spiritual stature will always take advantage of the situation if given the opportunity to choose first. Sila na mas mababa ang kanilang stature, kapag binigyan sila ng pagkakataon, ay nako, pipiliin nila yung gusto nila. Pag binigyan sila ng pagkakataong mamili, katulad ng nangyari kay Lot. So nag-insist na itong si Abraham na tiyuhin ni Lot na siyang na kumunik si Lot sa kanya. Ito yung dahilan kaya siya pinagpapala. At dumating na yung pagkakataon na kung saan ay kinakailangan na nilang maghiwalay dahil sa kadahilanan na kung saan ay nag-aaway-aaway na yung mga tauhan. So alam naman ni Lot yun diba? Alam ni Lot yun. Pero sino ang nag-insist sa bagay nito para ma-resolve yung conflict? Si Abraham. Mga kapatid, napakaganda po. Makita natin dito na pag binigyan mo ng pagkakataon na mamili ang mas mababang stature sa iyo, sasamantalahin niya yung pagkakataon. Tingnan natin kung anong nangyari. Letter D, those who are lower in spiritual stature will always take advantage of the situation if given the opportunity to choose first. Basahin natin ang verses. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig. So, una, kita niya, kapatagan, di ba? Hindi kabundukan, di ba? Sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito nung hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abraham sa Kanaan. Samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. So yun ang pinili niya. Pumunta siya doon. So makita natin na kung saan ay yung oportunidad kaagad ang makikita ng iba para piliin. Sabi nating mentor, it is the issues of the heart, if not properly dealt with, that will cause the abortion of our journey with the man of God that we are pursuing. The issues of the heart. Kapag hindi na iayos ito yung dahilan para ma-abort yung journey natin kasama ng ating pinaglilingkurang Diyos, siyempre, at yung man of God. Grabe yan, ha? Ito ang magiging dahilan, mga kapatid. Okay? Tingnan natin. Contention of the heart comes out of greed. Kaya pala, yung mga conflict, dahil doon sa greed. Mga struggles, dahil merong pinagmulan. Ano yun? Una, greed. You have a greedy heart. Sakin, gahaman. Contention of the heart brings spirit conflict in the air. So magkakaroon ng conflict ang mga espiritu.
Spirit of conflict. May ibig sabihin nito. Hindi kayo magkaisa. Iisang espiritu dapat. No? Conflict of the heart will separate journeys and destinies. Grabe. Kaya nga kung merong hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon talaga ng separation dito. Alam naman natin. Kay Pablo, di ba? At saka si Mark yan. Ayaw ni Pablong makasama si Mark yan kasi nagkaroon na sila ng conflict. Iniwanan sila eh. Di ba? Hindi nagpatuloy sa journey. So, we have to go on with our relationship. Patuloy tayo sa ating relasyon hanggang sa marating natin yung goal natin, yung finish line natin. Patuloy lang. Diba? That's what a relationship is for. Dapat lang. Ano? Sinabi ni Elias kay Eliseo, dito naman tayo kay Elias at saka kay Eliseo, relationship nilang dalawa, ano? Kung makikita natin dito, di ba? Alam naman natin yan. No? Sabi dito, sinabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapupunta ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, saksi niya si Yahweh ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Amen? So makita natin dito yung relationship ni Elias at saka ni Eliseo. Napakahalaga po na makita natin dito. Imagine, itong si Elias, ano? At saka si Eliseo, ano? Ay, lagi silang magkasama, pero sa pagkakataong ito, ano? Sinabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na dito. Dahil pinapupunta ako ni Yahweh. Aba, matindi. Kahit sinabihan siya ng kanyang mentor na maiwan na, sabi, hindi siya hiwalay. Diba? Alala ko tuloy, yung sinabi ni Lord kay Peter, sabi, Satanas, lumayas ka sa harap ko. Diba? Kung maramdamin naman si Peter doon, baka umalis na si Peter. Diba? Matindi yan kasi pag-rebuke yun. Pero dito, sa sitwasyon na to kay Elias at saka kay Eliseo, pinaiiwan lang na huwag na sumama. Pero matindi yung relationship na na-build up ni Elias kay Eliseo. Bakit? Sapagkat bukod tanging siya lang yung sumasama kay Elias. Ano? So napakaganda, no? Makikita natin. It is the issue of the heart. So tignan natin yung profiles of the spirit of division. Ano ba ang profiles of the spirit of division? Sabi dito, sa babasahin nating mga verses, ay makikita natin sa 3 John chapter 1 verse 9 to 11. Ano po ang sinasabi diyan? Sumulat ako sa iglesia, subalit hindi binigyang pansin ni Diotrephes ang aking kapangyarihan. Ayan, si Diotrephes. Hirap basahin ang kanilang mga pangalan. Ang hangad niya ay siya ang kilalaning pinuno ninyo. Kaya pagpunta ko diyan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingan sinabi niya laban sa akin. Hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatiran na dumarating at hinahadlangan pa niya at tinitiwalag sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Minamahal, huwag mong tularan ang masamang halimbawang ito. Ang tularan mo ay ang mabuti, sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. So makita natin dito sa buhay nitong si Diotrephes na kung saan ay nagkaroon siya ng paghahangad sa kanyang sarili na siya yung mamuno. Gumagawa siya ng dahilan para magkaroon ng chaotic, isang
Hindi maayos, hindi mabuting bagay sa loob ng iglesia ng Panginoon. Gusto niya siya yung mamuno. Samantalang meron namang pastor na nakalagay doon. Ano? So makita natin dito. Hindi lang yun ang ginagawa niya. Hinahadlangan pa niya yung mga tao. Ano? Na tumanggap doon sa mga kapatiran. At kapag sila ay tumanggap sa mga kapatiran, ay tinitiwala niya sa iglesia. Oy, ibang klase talaga to. Ano ba yung ginawa nito ang taong to? Profile ng spirit of division. Una, makita natin dito. Does not accept apostolic council. Ayaw niya tumanggap ng apostolic council. Bakit? Gusto niya siya lang. Ano pa? Use deeds to produce evil. Gagamit siya ng mga gawain. Para mapasama yung iba. Unjustly accusing people. Mapagbintang. Does not receive those that were sent. Yan. Hindi niya tinatanggap yung mga isinusugo. Ano pa? Forbid others who wants to become part of them. Anong gusto niyo mangyari? Sila-sila lang. They will not be able to see God. Itong mga taong to na gumagawa ng ganito, hindi nila makikita ang Diyos. Bad testimony about them will be found by everyone. Ang sama na kanilang testimonya. Hindi mabuti. Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Hindi rin kaaya-aya sa paningin ng mga tao. Ano pa? They violated the truth. Binaviolate nila yung katotohanan. Di ba ang sabi ng Panginoon? Malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So, now, paano natin ma-avoid yung conflict? Paano nga ba? Number 1, apostolic authority can cut off division. Yan. So, dapat meron tayong apostolic authority. Amen po ba? Kung wala man tayo nito, meron ho tayong mga kapatid sa Panginoon na meron ganitong klaseng ministeryo. Sila po yung mga kailangan natin sa bawat iglesia natin. Apostolic authority. They are the one to cut this division na nagaganap. They are the one na kung saan ay may sasaayos ang mga conflicts sa loob ng iglesia. Pangalawa, love to be the first among the leaders. There should be love, pagmamahal, pag-ibig, pagmamahalan sa isa't isa. Kapag nangyari po ito sa bawat leaders, napakaganda ang takbo ng iglesia ng Panginoon. Wala pong away, walang pagmamalaki, walang maging sakim, walang magkikreate ng division, walang magbibintang, walang paninira, kundi masaya ang lahat sapagkat may pagmamahal na namamagitan. Sabi ni Dr. Jonathan David, if we don't act against the spirit of division, it will act against us. Kapag hindi tayo gumawa ng aksyon, ng paraan para mapigil, masupil ang espiritu ng division, ng pagkahiwa-hiwalay, ito ang gagamit at gagawa ng paraan para tayo ay paghiwa-hiwalayin. Kinakailangan ayusin natin to. Tapusin natin to. Diba? Kinakailangan sa loob ng iglesia ay hindi magkakaroon ng ganitong bagay. Magpapasimula pa lamang at kung nakikita na natin to na ito yung pupuntahan nito, magkakaroon ng hindi maganda, hindi maayos sa iglesia, dapat po maging aware na ho tayo dito. Kinakailangan maputol ang ganitong klase na
pag-uugali. Okay? Para mawala yung division. Romans chapter 16 verse 17 to 18 says, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhin ang pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinatanggap ninyo. See? Ano sabi? Nakikiusap si Pablo na na mag-ingat tayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi. Sana wala dito si SCB niyan. Ano po? Dapat po magkaisa tayo. Kasi, masisira po ang SCB. Lalo tingit yung ating founder sa SCB, sa ating director, ano po? Sa ating mentor, sa ating tatay. Ano po? So tuloy natin, iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin. Imagine, kapag hindi ka nakinig sa taong kinonektahan mo at nagkukross tayo ng boundaries, naku po, mahahawa rin ho yung mga tinuturuan natin. Ganun na rin ho ang mangyayari sa kanila. They are crossing boundaries that causes conflicts. Okay. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matamis na pangungusap. See? Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. This is a warning to us. Honorable relationship builds the house. Ibalik natin yung honorable relationship natin sa isa't isa. Because this is isa sa mga aspeto, o pillars na kung saan ay mabibuild ang iglesia ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much. Napakabuti mo nga po, Panginoon. At patuloy na ikaw ang siyang bibigay sa amin ng patuloy na karunungan at kaalaman sa mga bagay ito. Salamat po sa aming mentor na siyang patuloy na nagbibigay ng mga mensahe sa amin, katuruan na kung saan ay dapat namin patuloy na isabuhay upang sa gayon maging maayos po ang iglesia mo na ikaw na Diyos na siyang may-ari at ulo ng iglesia ito. Salamat po sa iyong kasaganaan ng biyaya, karunungan at kaalaman na pinagkaloob mo sa aming mentor nito na kung saan patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. Ganyan din naman sa bawat isa sa amin na kung saan ay patuloy na nagpapasakop. Tunay nga, Ama, na buksan mo ang aming mga puso't kaisipan patungkol po sa iyong mga salita upang sa gayon kami po ay maging maunlad sa aming pamamalakad, sa aming pangunguna sa iyong iglesia na pinagkatiwala sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa lahat po ng mga ginagamit mo upang maisagawa ang pag-iere ng mga katuroang katulad nito ay patuloy na pagpalain mo sila. Hindi ko man silang ma-mention sa kanilang mga pangalan, but I do believe kilala mo silang lahat na nag-e-effort sa mga bagay na ito. Salamat po sa pamilya ng aming mentor, Pastor Wilbert, sa kanyang asawa, sa kanilang mga anak at apo, ay patuloy na ang iyong pagpapala at pag-iingat ay sumakanila. Gayun din sa lahat po ng mga leaders and workers at sa mga pastor po ng SCB ay patuloy na aking tinataas sila sa iyo na ikaw, O Diyos, ang siyang maparangalan at maluwalhati sa bawat buhay namin. We give you all the glory and we give you all the praises in Jesus' mighty name. Amen and amen.